Magandang araw sa inyong lahat, mga kaalaman na hinog. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay itinuturing na isa sa mga bansang may pinakamalaking deposito ng ginto sa buong mundo? Mula pa noong panahon ng ating mga ninuno, bago pa man dumating ang mga Kastila, ang ating mga ilog at bundok ay tila bang kaban ng yaman na naghihintay lang matuklasan. Marami sa atin ang nakatira malapit sa ilog o sapa, pero hindi natin alam na baka ang inaapakan nating lupa ay may halong ginto na kala. Pero teka, hindi ito basta-basta. Ang ginto ay mailap at magaling magtago. Hindi ito basta nakalatag lang sa ibabaw. Kailangan mong basahin ang lingwahe ng kalikasan. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang 10 siguradong sinyales at palatandaan kung paano malalaman kung may ginto sa inyong ilog. Panoorin mo ito ng buo at baka sa susunod mong ligo sa ilog, ikaw na ang susunod na milyonaryo. Pang-una sa ating listahan, ang presensya ng black sand o itim na buhangin. Ito ang pinakaunang tinitignan ng mga gold hunter. Ang itim na buhangin ay tinatawag na magnetite o hematite. Ito ay pinulbos na bakal o iron. Bakit ito mahalaga? Dahil ang ginto at ang itim na buhangin ay magbarkada. Pareho silang mabigat. Sa katunayan, ang ginto ay mas mabigat pa ng halos 19 na beses kesa sa tubig. At ang itim na buhangin naman ay mabigat din kumpara sa ordinaryong lupa. Kapag umaagos ang tubig, tinatangay nito ang magagaan na lupa at bato, pero naiiwan at nagkukumpulan sa iisang lugar ang mabibigat na bagay gaya ng itim na buhangin at ginto. Kaya kapag naghukay ka sa pampang at nakakita ka ng streaks o guhit ng itim na buhangin, malaki ang tsansa na may kasama itong ginto, dahil kung saan tumitigil ang bakal, doon din tumitigil ang ginto. Pangalawa sa ating listahan, maraming batong quartz o puting bato. Nakakita na ba kayo ng batong kulay gatas o minsan ay kristal na puti? Yan ang tinatawag na quartz. Sa geology o pag-aaral ng lupa, ang ginto ay madalas na nabubuo sa loob ng mga quartz veins sa ilalim ng lupa. Kapag ang mga vein na ito ay nasira dahil sa lindol o pagguho ng lupa, nahuhulog ang mga tipak ng quartz sa ilog. Habang tinatangay ito ng tubig, nababasag ang quartz at lumalabas ang ginto na nasa loob nito. Kaya ang rule of thumb, where there is quartz, there might be gold. Kapag ang ilog nyo ay punong-puno ng mga puting bato na may mga guhit na kalawang o itim, yan ay napakalakas na senyales na ang pinanggalingan ng ginto o mother lode ay malapit lang sa inyo. Pangatlo sa ating listahan, ang inside bend o ang kurbadang bahagi ng ilog. Ang tubig sa ilog ay parang sasakyan sa karera. Kapag lumiliko ito, ang tubig sa labas na bahagi ng kurbada ay mabilis, habang ang tubig sa loob na bahagi o inside bend ay bumabagal. Dahil ang ginto ay napakabigat, ito ay tamad lumungoy. Kapag bumagal ang agos ng tubig, ang ginto ang unang-unang bibitaw at lulubog sa ilalim. Kaya huwag kayong maghahanap sa gitna ng ilog dahil tinangay na doon ang ginto. Hanapin nyo ang mga sandbar o yung mga naiipon na graba sa kurbada kung saan humihina ang tubig. Diyan nagpapahinga at nag-iipon ng mga ginto tuwing may baha. Pang-apat sa ating listahan, sa likod ng malalaking bato o boulders. Isipin niyong isang malaking bato sa gitna ng ilog. Kapag ang tubig ay humampas dito, lumilikha ito ng eddy o ikot ng tubig sa likuran ng bato. Sa likod ng malaking bato, mayroong tinatawag na low pressure zone kung saan kalmado ang tubig. Gaya ng sinabi natin kanina, ang ginto ay tamad lumungoy. Gusto nitong tumigil sa lugar na kalmado. Habang ang tubig ay umiikot sa likod ng malaking bato, nahuhulog o nadedeposito ang monobutil ng ginto doon. Kaya kapag may makikita kayong dambuhalang bato sa ilog, subukan yung hukayin ng lupa sa likuran nito o downstream side dahil madalas ay dyan nagtatago ang yaman. Panglima sa ating listahan, ang kulay ng lupa o mineralized soil. Hindi lahat ng lupa ay pare-pareho. Ang lupa na may ginto ay madalas na may kasamang ibang minerals gaya ng iron, copper at silver.
Kapag ang iron o bakal ay na-expose sa hangin at tubig, ito ay kinakalawang at nagiging kulay pula, orange o dilaw. Kung ang pampang ng ilog nyo ay may mga parte na kulay rust o kalawang o di kaya ay may mga batong kulay pula, senyales yan ng mataas na iron content. At tandaan, ang ginto ay laging kasama ang iron. Ang tawag dito ng mga prospector ay iron staining. Kapag nakakita ka ng dirty o maduming tignan na bato na puno ng kalawang, huwag mo itong itapon dahil baka yan ang senyales na hinahanap mo. Baka naman po, tutal libre naman mangarap at libre ring matuto, baka pwedeng pakiclick ang like button at mag-subscribe na rin kayo sa ating channel. Ang simpleng suporta nyo ay parang ginto na rin sa halaga para sa amin. Maraming salamat po. Pang-anim sa ating listahan, ang bedrock o ang pinakasahig ng ilog. Ang ginto, dahil sa bigat nito, ay laging sisisid pababa hanggang sa wala na itong maapakan. Tumatagos ito sa buhangin, sa graba, at sa putik hanggang sa tumama ito sa bedrock o ang matigas na batong pundasyon ng ilog. Kung ikaw ay maghahanap ng ginto, huwag kang makontento sa ibabaw lang. Kailangan mong maghukay hanggang maabot mo ang matigas na sahig. Ang bedrock ay madalas na may mga bitak o cracks. Ang mga bitak na ito ay parang natural na alkansya ng kalikasan. Sa loob ng libu-libong taon, ang ginto ay nahuhulog at naiipit sa mga bitak na ito. Gumamit ng screwdriver o kutsilyo para sundutin at linisin ang mga singit-singit ng bedrock dahil dyan nagkukumpulan ang mga nuggets. Pang-7 sa ating listahan, biglaang pagbabago sa lalim ng ilog o waterfall na maliit. Isipin nyo, ang tubig ay parang conveyor belt na nagdadala ng ginto. Kapag ang tubig ay biglang nahulog sa isang malalim na hukay o plunge pool, bumabagal ang takbo nito sa ilalim. Dahil dito, ang mga gintong daladala ng agos ay nadedeposito sa ilalim ng talon o sa bunganga ng malalim na hukay. Ito ay parang trap o bitag. Maraming mga gold panners ang sumisisid sa ilalim ng maliliik na talon dahil doon naiipon ang pinakamabibigat na materyales galing sa taas ng bundok. Pang-8 sa ating listahan, ang presensya ng garnet at ibang mabibigat na bato. Bukod sa itim na buhangin, may iba pang kaibigan ng ginto. Kung makakita ka ng maliliit na batong kulay pula na kasing liit ng munggo at medyo aninag o translucent, ang tawag dyan ay garnet. Meron ding mga batong kulay lead o tingga. Ang mga ito ay tinatawag na heavies. Kapag nagpan ka at nakita mong puno ang kawali mo ng garnet at itim na buhangin, ibig sabihin ay nasa tamang lugar ka o pay streak. Ibig sabihin nito, sapat ang lakas ng tubig sa lugar na iyon para ipunin ang mabibigat na bagay. At kung kaya nitong ipunin ang garnet, kaya rin nitong ipunin ang ginto. Pang-9 sa ating listahan, lumang kwento at kasaysayan ng pagmimina. Wala nang mas gaganda pang senyales kaysa sa kasaysayan. Magtanong-tanong sa mga matatanda sa inyong lugar. Meron bang nagmimina doon nung panahon ng Hapon o panahon ng Amerikano? Ang ginto ay hindi nauubos agad-agad. Kung may nakuha silang ginto noon, malaki ang tsansa na meron pa ring natira na yon, lalo na tuwing may bagyo kung saan nababago ang anyo ng ilog at lumalabas ang mga bagong deposito. Ang tawag dito ay flood gold o gintong dala ng baha. Huwag baliwalain ang mga kwentong barbero ng mga lolo at lola dahil madalas ay may katotohanan ang mga ito pagdating sa lokasyon ng mina. At ang pang-10 sa ating listahan, mag-test pan ka, ang siguradong ebidensya. Lahat ng nabanggit ko ay mga senyales lang pero ang tayong paraan para makasigurado ay subukan mo mismo. Kumuha ka ng gold pan o kahit anong planggana na may sloping sides. Kumuha ng lupa mula sa mga lugar na binanggit ko. Sa likod ng bato, sa bedrock, sa itim na buhangin, ilulubog sa tubig at dahan-dahang alugin para matanggal ang magagaang na lupa. Ang ginto ay laging matitira sa pinakailalim at pinakahuli. Kapag nakakita ka ng kahit isang kislap o speck ng ginto, ang tawag dyan ay color. Kapag may color sa pan mo, sigurado na yon, may ginto sa ilog nyo. Ang kailangan mo na lang gawin ay hanapin kung saan nanggagaling ang pinakamaraming color. Mga kaalamang hinog, ang paghahanap ng ginto ay hindi madali. Nangangailangan ito ng tiyaga, pawis at matinding pasensya. At paalala lang po, siguraduhing sumunod sa batas. May mga lugar na bawal galawin o kailangan ng permit mula sa DENR bago magmina. Igalang natin ang kalikasan habang tayo ay naghahanap ng kayamanan. Sana ay nakatulong ang mga tips na ito para malaman nyo kung kayo ba ay nakaupo sa ibabaw ng kayamanan.
Ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan bago kayo lumusong sa ilog. Maraming salamat po sa panunood at good luck sa inyong gold hunting. God bless po sa ating lahat.